Okay, magandang hapon po sa inyo lahat ulit. Ito po sa ginawa natin last time na journal entry, dito sa General Journal nakalagay ay April 25, na-review ko po na dapat po ay hindi po accrued income yung credit natin, kundi unearned revenue. Kasi po yung question doon ay nagbigay 60 days before kang magre-render ng service. So ibig sabihin nun yung perang 35,000 ay paunang bayad, inabutan ka ng 35,000 at yung 35,000 na yan ay hindi mo pa kinikita, kaya dapat po unearned revenue ang kanyang ano. So yan po yung correction. So meron pa pong isang correction dito. Actually hindi naman correction kundi dagdag entry doon sa nakabenta. Ito po yata yon, nakabenta ng 40,000, hindi po natin nalagyan ng percentage tax expense at saka percentage tax payable na ating entry. Okay, so punta na po tayo dito sa ating lesson. Mamaya na po itong template. Mamaya na po yung template kasi i-explain ko po muna. So gagawa po muna tayo ng transactions na dadalhin po natin sa cash receipt journal o sa cash disbursement journal po. So, kailangan meron tayong entry. Ayoko na pong galawin yung una nating entry kasi gusto ko pong lumabas na 3 months po yung transactions natin na dadalhin sa general ledger. So, napakahaba po yung gagawin natin sa ledger. Swerte na lang kung maabutan natin ang trial balance. Pero kung hindi, meron pa naman next Sunday, di ba? Meron pa naman tayong next Sunday na meeting. Tatapusin po natin ito hanggang financial statement. Okay, so nasa May na tayo. Last Sunday, April po yung napag-usapan natin na transactions at yun ay ginawa lang natin sa General Journal as if dalawa lang yung libro natin last Sunday. General Journal at saka General Ledger. At alam ko marami sa inyo yan na ganoon, dalawa lang ang libro. So, ngayon dito naisip ko TNBS po ito, parang taxi Grab. Itong naisip ko na ating gagawin po ngayon na transactions. Hindi ko lahat siyempre magagawa ang kabuuan ng TNBS na transactions kasi wala naman po akong taxi. Okay, hindi naman po ako naka-Grab, pero sa aking research ay ito po yung aking nakuha. So hanggang diyan lang po ang aking nakayanan. Okay po. So May 1, as if nagsimula ka pa lang mag-business. So syempre malaki-laki kapital mo dahil nga po bibili ka ng sasakyan dahil i-ano nga po ninyo sa Grab. So 2 million itong nakalagay po na investment dito, lakihan ko po ng konti para makita po ng mga maliliit ang kanyang cellphone. Ah, okay. Okay po, sana kita na. May 1, initial capital investment. So ito po nakalagay 2 million, so debit cash 2 million. Okay, ganun po. So sinulat ko na po kaagad yung ano natin para mabawasan ng konti. Tapos owner's capital 2 million. Ganyan po ang nilalagay kapag nagsisimulang magnegosyo. Tapos siyempre meron po tayong explanation to record capital investment or initial investment. Ngayon, siyempre, may pera ka, bumili ka ng vehicle. Siyempre, pang Grab, di po ba? So, let's say, ito po ay utang. Hindi ko po nailagay kung magkano. May down payment po yan eh. Usually, sabi na lang natin, 200,000 ang down payment ng vehicle. Pero ang ilalagay po natin dito na price ay kung magkano ang dinown po ninyo, yun po yung cash, so 200,000. Yan. So meron po kayong utang, accounts payable, halimbawa 1 million worth yung inyong ano ha, yung inyong sasakyan na binili. Pang taxi lang naman, di naman pang ano eh, di ba? Hindi naman kagaya nito yung malalaking sasakyan. So 800,000 ang utang po ninyo sa bangko. Tapos ang price po ng vehicle is 1 million. So ganyan lang po. Ganon din po kung halimbawa machineries po yung binili nyo kasi printing press, di ba? Parang machine yata yung gamit doon. So ganyan din po ang ilalagay ninyo kung utang. Kung hindi utang, cash lahat ilalagay nyo sa credit.
Kung halimbawa naman po ay dahil nasa printing kayo, Xerox machine, o di Xerox machine po ilagay nyo. Ganun lang po. Kunin nyo lang po yung prinsipyo. Papalitan nyo po. Hindi not necessarily tayo po ay porket vehicle ang nilagay ko, ay kailangan bumili ka na rin ng vehicle. Hindi po ganon. Sana all. may 1 million agad. Okay. So, syempre, bibili mo po ng insurance ang inyong vehicle. Nakalagay pala doon, 1 million, eksakto yung ano natin. So, bibili ka ng insurance niya. Required po yun kapag ikaw ay may hinuhulugan sa bangko na sasakyan ay required kang kumuha ng comprehensive insurance, lalo pa taxi po 'yan. So prepaid insurance, bakit prepaid? Kasi hindi pa naman lahat nako-consume. Iko-consume mo 'yan for the whole year kasi next year ka ulit bibili. So ibig sabihin noon kung January, nasaan ba tayo? May. So 'yan ay gagamitin mo ng May ngayon 2024 hanggang April 31 2025. So, kailangan by April, nakabili ka na ulit ng insurance mo dated May up to 2026 na April. So, ibig sabihin yan, tayo ay magkakaroon ng adjustment dyan. Kasi hindi mo pa lahat naman magagamit. Meron pang natitira for next year. Hindi naman kasali yung next year sa taxable year. Itong 2024 ang ating taxable year. So, saka na po natin ano po yun? Okay, to record insurance. Ayan, ganyan lang po. Insurance. Wrong spelling pa. Okay. So, di ba, hindi naman grammar teacher yung ating, yung BIR. Okay lang na wrong spelling. Basta naintindihan. Insurance nga nakalagay eh. O di ibig sabihin insurance po yun. Okay, syempre, lalagyan mo ng gasolina yun, no? Hindi tatakbo yan kung hindi ka bumili ng gasolina. Okay, 3,000 daw po yung gasolina. So, gumamit ka pa ng credit card, parang walang-wala ka ng pera, 2 million nga yung investment mo. Pero at least, okay lang, at least gusto mong gamitin yung credit card mo. So, 3,000 po. Utang, accounts payable, credit card po ang iyong ginamit. Okay, to record fuel expense. Okay, so pwede mong dagdagan on credit kasi nga inutang mo eh. Pwede na rin yan, naintindihan na po yan. Okay. So, nakakasakay po ba kayo? At least man lang. Siyempre, meron kang driver kung hindi ikaw yung driver. Pero kung meron kang driver, may salary po yung driver as if siya ay tumatanggap ng salary sa inyo. Hindi po ito yung, may tawag sila, boundary. Hindi po ito boundary. Ano po, ibang usapan kapag boundary. Ito naman po yung salary talaga at tinatanggalan mo ng withholding tax. Okay, salaries and wages, 50,000. Siyempre po, nasa debit po yan kasi expense nyo po yan. At may withholding tax kunyari, 1.5 po yung withholding tax niya. Hindi po kinakailangan na 10% po yung withholding tax ng 15,000 po ha. Kunyari lang po yung 1,005. Meron pong computation na tama yan. Hindi po basta ganun. Kunyari lang po yung 1,005 para lang po sa ating pag-aaral. So, expanded withholding tax salaries, 1.5. Saka, siyempre, ang inabot mo na lang sa kanya ay 13.5. Okay, saan mo dadalhin yung 1.5 na yon? I-remit mo po sa BIR bago, ang deadline po yan ay yung following month ng AGIS. AGIS po. So, mas maganda no na uno pa lang, dos pa lang ay ikaw ay nagre-remit na. Kasi minsan, kapag umaabot po nung deadline, traffic po ang confirmation ng BIR na natanggap nila yung filing mo, di ba kakabahan ka, wala ka ng peace of mind. Kasi kapag wala pong confirmation po noon, ibig sabihin noon, pag lumampas ka sa deadline, may penalty ka as if hindi ka nag-file. Kapag ka ganoon po yon. Okay, so far, nasusundan po. Siyempre, kita mo, nasira agad yung sasakyan. May 11 pa lang. Meron ka ng maintenance. Nag-change oil agad. Ibig lang sabihin niya, ginamit ng ginamit. Ang daming kita.
Parang ganun nga po, di ba? Maintenance, 15,000. Repairs and maintenance, usually yung nilalagay po diyan. Pero pwede po natin gawin, repairs and maintenance, palitan po natin. Kasi yan yung usual na ginagamit po nila. So, nagtipid lang ako ng space kasi. So, wag po natin ganyan, repairs and maintenance. So, may maintenance, may repairs. Iba yung repair, iba yung maintenance. Di po ba? Yung mga may sasakyan, pero pagsasamahin nyo na po yung iisang title. So, gumastos ka 15,000. Siyempre, may explanation tayo to record maintenance. Usually, ang maintenance, ano yan eh, change oil. Di ba? Tapos pa-check up. First 5,000. Di ba? Ay, first 1,000 pala. Kaya lang free pa yun eh. Free pa yun sa kasa. Pati yung first 5,000 saka yung first 10,000, free pa yun sa kasa. Ang babayaran mo lang doon yata yung oil. Yung oil na gagamitin. Kasi magpapalit na yata sila ng oil doon. Okay, so as if 15,000 yung binayaran mo sa maintenance. So, tapos may revenue ka, meron kang ah, delivery from customer. So, sinundo mo yung delivery mo at binayaran ka ng 20,000. So, tumanggap ka ng 20,000, ibig sabihin nun, nag-increase ang asset mo. At ang asset na yon ay yung cash. Ayan po yon. Kaya tumanggap ka 20,000. So, dahil revenue po yon, delivery revenue po ang inilagay ko o kaya service revenue na lang din. Okay? In-specify ko lang po na delivery revenue kasi baka meron sa inyo na marami masyadong revenues, may delivery, may ride, may pag ginagamit pa as shuttle o ganon, 'di ba? Para at least na-itemize mo kung saan ka mas kumikita. So pwede pong ganon. Pwede rin po magsama-sama ang inyong revenue. Mamaya lalo na sa barbershop, makikita nyo, talagang pinaghiwa-hiwalay ko sa salon, sa barbershop. Next month po yun. May, June. Sa June natin yun. Okay. So, dahil may platform po yung Grab, nagbayad ka po ng platform fee sa paggamit ng kanilang platform. Yung tawag nila doon ay commission. So, o di kaya po pwede pong platform fee na lang, wag ng commission expense. Platform fee, kung gusto nyo, palitan po natin. Yung mga sanay na sa platform fee, o ilagay po natin dito, platform fee. Kasi ang platform mo po dyan ay si Grab. Sa mga online sellers naman, si Shopee, si TikTok, si Lazada. Pero platform fee na lang po para hindi kayo, para iisa na lang lahat ng sisingilin sa iyo ni platform. Isang pangalan na lang, platform fee, para hindi ang dami-dami. At nagbayad ka ng cash. Okay, cash. Tapos, yung bank loan, nag-loan ka pa, oh. Siguro bibili ka pa ng isa pang sasakyan. Nag-bank loan ka ng 500,000. Usually may mga ganyan din po kasi nangyayari sa ano. Lalo na yung mga alam ng bangko na maganda ang credit score yata ang tawag nila yon. Ino-offeran ka talaga ng 3 years to pay cash, bank loan para sa business, parang ganon. So, tinanggap mo 500,000. Kaya usually daw sa credit card, sa paggamit mo ng credit card yun eh, doon nila nilalagyan ng score. Kaya kung may credit card ka, gamitin mo. Pero kailangan mo may pambayad ka, ha? Huwag mong gagamitin na wala kang pambayad. Okay? To record bank loan. Tapos interest expense doon sa loan. 1% pala kasi 500,000, 1%. 500 pesos. So, magbayad ka ng interest sa bank loan, paid interest, May 18, interest. Interest expense, cash. Yan. Tapos bumili ka ng mga office supplies mo, siyempre, no? May opisina ka rin naman, alangan naman wala, kahit papaano man lang, kahit naman lang harapan ng bahay mo o kaya doon sa garahe. 'Di ba? Meron minsan garahe na mine-maintain ng mga ganyan. So, kahit man lang maliit na booth doon, pinaka-office mo, binilan mo ng supplies. So, office supplies, 1,000. Ganyan lang po kasi expenses po yung supplies. O di kaya pwede rin po siyang asset.
kaya 1,000. Okay? Kaya pare sa debit po 'yon. Asset asset method man o expense method. Yeah, 1,000. Accounts payable, inutang mo pala on account. Okay. So, recorded monthly depreciation on vehicle. Di po ba, 1 million yon. May value pa naman siya after 5 years. Na babayaran mo yan ng 5 years, di ba? Hinuhulugan mo ng 5 years. Kaya lang, hindi na siya grabbable. Hindi na siya pwede sa Grab. Hindi na siya pwede sa Grab. Hanggang 5 years lang ang tinatanggap ng Grab. So, dahil wala ka namang paggagamitan after that, parang matetengga lang. So, nag-decide ka na ibebenta mo after. So, natanong-tanong mo sa inyong mga kaibigan na may value pa yan after 5 years. Kaya lang siyempre laspag-laspag yan dahil nga ginagamit sa business. Sabihin na lang natin ang value niya after 5 years is 100,000. Okay. So, lagay po natin ngayon ng 900,000 na lang ang kanyang value na ating i-depreciate kasi may salvage value na 100,000. Okay. So, itong 900,000 i-divide po natin ng 60. 60 months kasi 5 years. Tama? Kasi monthly ka mag-depreciate kaya every monthly din po yung kukunin mo. So 15,000 po ang iyong depreciation. So ilalagay po natin dito, yan na po yung monthly depreciation mo ay 15,000 hanggang sa matapos ang iyong ng 5 taon hanggang sa wala ka ng utang sa bangko at meron ka pang sasakyan. Wag lang po sanang na-aksidente o na ano, wag naman. Alam naman po natin na ayaw natin mangyari yon. So, after 5 years, hindi mo na siya gagamitin dahil bibili ka ulit ng bagong sasakyan. Gusto mo na siyang i-dispose para yung space niya sa parking ay mawala na. So, halimbawa po, nabenta mo pala ng 150,000, hindi po 100,000. So, meron kang kita na 50,000, di po ba? So, yung ano po, inilalagay po nila sa other income, 50,000 sa sale ng sasakyan na ano, imaminus mo yung book value niya na natitira na 100,000. So, 50,000 po ang iyong kinita. Ilalagay po sa other income. Pag nag-ano ka na sa BIR. Okay, naintindihan po. So, yun. Ibang entry po yon 5 years pa naman from now. So, wala po tayong nakalagay na entry dyan. Hindi kasi yun yung focus natin. Ang focus po natin ay maglagay sa CRJ at saka CDJ. Naggagawa lang po tayo ng transactions. Okay. Ay teka, bakit ba tayo gumagawa ng mga journal entries? Habang ginagawa ba ito, nilalagay ba sa general journal? Hindi po. Nilalagay lang po ito sa scratch paper. Kada nakagawa ka ng journal entry, para makita mo lang na tama, pati computations mo, pati balance mo. Then, pag okay na, sulat mo na doon sa CRJ o sa CDJ. So, ngayon, nagpa-training ka ng driver. Siguro may kamag-anak kang driver at alam mong mabait naman at tutulungan mo siya at tutulungan ka rin niya. Usually, gano'n naman ang mga magkakamag-anak, di ba? Pag-aaralin kita, ikaw na lang mag-drive dito. O, di ba? Tapos bibigyan kita ng allowance mo and so forth. O, may mga ganun kasi, Pilipino tayo, ganyan, ganyan naman ginagawa natin usually. So, meron kang training expense, debit po yan kasi expenses, di ba? Ang normal balance ng expenses ay debit. So, gumastos ka, cash. Nabawasan ang asset mo, pero nadagdagan yung expenses mo. So, ganun po yung analysis po dyan. 5,000. So, nagbayad ka po ng utang mo sa office supplies. So, magkano na nga ba yung utang mo sa office supplies? 1,000, di ba? Gumamit ka ng credit card. So, baliktarin mo na ngayon yung accounts payable mong 1,000. Tapos cash, 1,000. So, bayad na po. Yung explanation, hindi ko na po ina-explain kasi alam niyo na po kung paano i-explain yan. So, ang problema ngayon dito, yung may delivery ka,
nag-refund ka ng 350 sa isang nagko-complain na customer. Okay. So cash, nagbigay ka ng cash at siya ay nag-complain. So pwede po itong maging allowance para ma-minus natin doon sa binayad niya na ano. So pwede po ito revenue, discounts and allowances. Pwede po 'yon. Okay? So gawin po natin revenue, discounts and allowances. Revenue, discounts or service discounts pala. Sorry, service discounts and allowances. So uli ka ng 350 pesos dahil po sa kanyang bayad. So actually allowances po yan. So, to record, lagay po natin to record yung spelling ulit. Record service allowances. Allowance. Allowance. So spelling din. Okay, mas mabilis yung naisip natin kasi yung napipindot natin. Okay. Paid subscription fee for delivery management software. Tama, may gumagamit kayo ng mga software, so may expenses kayong ganyan, nagsa-subscribe kayo kung kayo ay may mga gamit na ganyan. Siguro mga GPS nyo kung nakasubscribe kayo doon o kaya kay Waze. So, yan po yun. 250 lang naman daw monthly. Kaya nyo yan. At least man lang, alam nyo na. So, punta na tayo sa inaabangan ng iba. Ang template po ay hindi fits all. Kaya kung ano pong nakita nyo dito, i-print screen nyo na, pero yan po ay hindi fits all. Pwede pong hindi nyo magamit yung mga columns na inilagay ko po dyan. Napansin nyo, natatandaan nyo yung kanina, yung delivery revenue, ride revenue na binabanggit ko kanina. Pwede kayong gumawa ng ano dyan, ng tawag dito, ng inyong columns. Pero ganito gagawin nyo. Ito na po yung lumabas kasi. Ito ay ginawa ko para doon sa next month natin mamaya. Ay yung manicure, pedicure, haircut, facial. So para gusto mo lang malaman kung kumikita ka sa manicure, sa pedicure, sa haircut, o kaya sa delivery, sa ride, sa ano pa ba yung iba, sa shuttle mo, ay hiwa-hiwalayin mong ganyan. Pagkatapos, ito total mo rin. Ito total mo rin dito sa total revenue. At ang lalabas na lang sa yung trial balance ay total revenue na. Kung hindi, napakahaba ang financial statement mo kapag nakaganyan. Ganon din po sa online selling. Halimbawa, meron kang TikTok, Lazada, at the same time, ano pa isa, Shopee, ay kung gusto mong hiwa-hiwalay at malaman mo yung sales mo, ay lagyan mo rin ng ganyan. TikTok yan, Shopee yan. Yung isa ay, ano ba? TikTok, Shopee, Lazada. And then ito total mo pa rin, total gross sale. Ito total mo pa din. Okay? Naintindihan niyo po ako ha? Nakukuha niyo ibig sabihin. So ibig sabihin nun, itong columns na yan ay pwede ninyong isingit. Lumampas tayo. Lumampas. Sorry sa mga nade-delay, nagka-ano-ano na. Isisingit nyo dito. So hahaba ang iyong cash receipt. Pero pwede rin pong hindi. Pero gusto nyo pa rin i-segregate. Gagawa po kayo ng subsidiary para dyan. Parang ledger na meron kayong separate na notebook at meron po kayo dun listahan kung yan ay kita mo sa delivery, kita mo sa ano. Ganun po yon. Okay? So, sana naunawaan nyo ang aking pinagsasabi. Okay, so punta tayo sa cash disbursement. Para minsan na lang explainan ko at mamaya ay cash receipt. Ito yung second month. Ito yung, sige, ano nyo na po, i-click nyo na, second month, i-print screen nyo na. May nakalagay pong balance brought forward na po doon. Tapos pagdating po dito sa ilalim, meron pong subtotal saka balance forwarded. Okay, sa third month, ganyan po rin ang itsura. Okay, ganyan din po itsura. Pero pagdating sa December, hindi na po balance forwarded ang nandyan. Ang nakalagay na po dyan ay grand total. Okay? Kasi hindi naman tayo dadating sa December. Mapakahaba na po yun. Okay? Grand total na ang nakalagay dyan sa December. Hindi na balance forward. Kasi wala na eh. End na, di ba? Okay. So,
may napapansin kayong nakalagay ako dito sa labas na percentage tax kasi magko-compute tayo mamaya ng percentage tax para po doon sa mga BMBE at saka mga itemized. Pero kung 8% ka, hindi kailangan. Okay. So, ito naman po ang cash receipt. I-full ko. Haba, di ba? Ang haba. Oh. Cash disbursement. Ito naman po ang cash disbursement. Itong invoice na to ay seller's invoice. Okay? Ang PR ay parehas lang po yan ng RF. Okay? So, ibig sabihin ng PR ay post reference number. O kaya RF, reference number. Okay? So, bakit nauna ang credit ko? Gusto ko kasing nauuna lagi yung sa cash para nakikita ko yung aking cash flow. Yang mauna ang credit. Okay? Napansin niyo bakit maluwag ito? Sales return and allowances. Kasi po nakatapat dito, naka-Excel kasi tayo. Nakatapat po diyan. Actually dapat yan ay kasi laki lang din po ng mga to. Dapat service return and allowances po yan. Hindi po sales. Platform fee din po kasi may platform fee rin yung Grab. So may platform fee. Nandito ang aking platform fees. Kaya nandito po lahat ang mga expenses, debit. At kasama na drawings, debit. So kontra ano po ito kasi sa revenue. Kaya nandito po naka-debit ang service. May service return and allowances po tayo. Kaya nandyan. Okay, debit din po yun, di ba? Okay, so puntahan na po natin ang ating first transaction. Sabi, owner's debit cash, nadagdagan ang cash mo ng 2 million at nadagdagan din ang capital mo ng 2 million. So owner's capital, 2 million. Purchase delivery vehicle, 1 million. Vehicle, 1 million. Accounts payable. Okay. To record, purchase. Meron na tayo. Na-record na natin. Pag nagbayad ka ng insurance, so prepaid insurance, ito, CDJ talaga yan. Insurance. Expense. Para lang sa ating pag-aaral. Magkano ba yon? 25,000. Tama ba ako? So, cash in bank. Kasi marami kang pera naman sa bangko. So, dumulat kinukuha. Debit. Insurance. Expense. So, fuel. May gastos ka sa fuel. Lalagay po natin sa general journal. Kasi, utang. Fuel. Expense. 3,000. Utang po kasi. Kaya po nandito. Ano po? Payable. 3,000. Salaries and wages. So, tignan natin dito. May EWT salaries. Cash disbursement. Salaries and wages. EWT salaries. Ayan, meron po tayo dyan. So, debit salaries expense, 15,000. Salaries and wages. Salaries expense. Tapos EWT, 1,005. Tapos ang cash in bank mo, 13,500. Ganyan lang po, di ba? Dali-dali. At least, alam nyo na, pag hindi pwede sa CRJ sa CDJ, pupunta po sa GJ. Revenue, may natanggap ka na 20,000 na delivery revenue. So, pwedeng delivery revenue mo o service revenue. So, susulat ko natin na 20,000 ang natanggap mo service revenue. Nasa sayo po yun kung anong magiging tawag mo. So, tumanggap ka on hand. Maglagay na tayo sa on hand. Platform fee, nagbayad ka 500 pesos. Nagbayad ka sa CDJ. Platform fee, 500. So, cash in bank na lang. Interest sa loan, nagbayad ka ng interest, so dapat may interest expense at nagbayad ka ng 500 interest expense. As in bank, 500 pesos. Nag-refund ka pala sa ano mo,
sa sales discount and allowances. So 350 saka cash. So dito ka sa cash disbursements. Service po ito ha. Teka. Dito pala. Service. So 500. Magkano ba? 350. Diba? 350. So ganyan lang po. Dali-dali, di ba? Subscription, 250. Cash, 250. 250. So tapos na yung CDJ mo ng May at saka si RJ mo ng May. So ito na po yung total. So itong total, meron ka pong sales revenue na 20,000. So kung ikaw ay BNBE, itemize, OSD, ay magbabayad ka ng percentage tax na 3%. Kung hindi ka BAT, ha? Kung ikaw ay so gagawin mo po ito, percentage tax 20,000 times 3% equals 600. So yung 600 na yan, ililista mo na ngayon sa General Journal. Di ba ang bilis? Hindi mo na isa-isa, total na lang. Pagdating mo sa ledger, itong total na lang din ang iyong ilalagay. Hindi na lahat. Hindi na yung pa-isa-isa. O, di ba? Kaya mas maganda na mas marami libro mo, mas madali po magsulat. Tutok po tayo sa General Journal. Percentage tax. Siyempre, end date na po yon, May 30. May 30. Percentage tax expense. 600 ano po? Saka percentage tax payable. Bakit payable? Hindi mo pa nababayaran yan. Sino may-ari dyan? Gobyerno. Utang mo sa gobyerno. Siyempre, to record, alam mo na ito, to record percentage tax. Expense. Expense. Okay. So, balik po tayo sa ating ginagawa. Pupunta na po tayo sa next month. Nakalipat na rin yung balance forwarded mo, nalipat na, balance brought forward, nandito na sila. So second month, tayo, lumipat na po yung balance forwarded kasi Excel po yan. Pero kung hindi, kung isa-isahin mo po yan isusulat, ganyan po itsura. Lilipat mo siya doon. Tapos may guhit ano po, kasi hindi pa siya agad-agad maa-add dito. Maa-add lang yan, eto, plus ito po yun. Pero dahil zero pa ito, kaya na plus na niya, kaya yun na yung kanyang balance forwarded sa susunod na buwan naman. Okay, so punta na tayo. Kanina, TNBS, ngayon ay barbershop o salon. O salon naman ang ating mga transactions. Kaya hirap yung si RJ at saka si DJ natin. Kasi iba-iba yung account title. Also, nakikita nyo na po ba? Iba-iba ang account title. Ito. Siyempre, salon equipment ang bibilhin mo, hindi car. Tama? So, mamaya, magdadagdag din tayo doon ng salon equipment. Di ba? Ang worth daw niya, 300,000. Siyempre, yung mga equipment ng salon, yung mga upuan, dryer, basta po ang buhay niya lalampas ng 1 taon na. Yung lalampas 1 taon. Kung hindi lalampas ng 1 taon, hindi po siya equipment. Kasi yan equipment ay gagawan niyo ng accumulated depreciation. I-depreciate po yan. Okay. Yung upuan, 1 taon mahigit yun. Hindi lang 1 taon yun. Yung clipper, di ko alam kung aabot ng 1 taon yun. Kung hindi, supplies po siya. Okay, gunting. Possible na aabot ng more than 1 year. So, kasama po siya dyan. Okay? So, hindi ko po alam kung ano-ano yung mga gamit ninyo, kung magtatagal siya o hindi, kayo po nakakalam. Siyempre, kailangan nyo ng polvo. Siyempre, salon yan. Meron ding yan, may tawag doon, cutics,
At yung mga gamit sa pag-manicure, gamit as in supplies ha. Ibig sabihin yung cutex, yung kulay pink, anong tawag po doon? Okay. So, yan, may kulay pink, may acetone, at kung ano-ano pa na kailangan nyo na supplies para diyan sa pag-manicure, pedicure, shampoo, yan, di ba? Shampoo, conditioner, kailangan nyo po yun. So, supplies po yun. Tissue, dami nyong gamit dyan, for sure. Okay, paano yung mga towels? O, di ba? Supplies din po yun. Supplies na rin po yun. Alam nga naman, 2 years na yung towel mo, ginagamit mo pa sa iba-ibang customer. Sa tingin ko naman, di na maaabot ng 1 taon na yun. Ano na yun, nipis-nipis na yun. O, di ba? May mga towel-towel po. Mahiya naman kayo kung mabubutas na po yung towel. Lalo pa kung hindi kayo bibigyan ng maayos na tip niyan. Kung yung towel niyo, butas-butas. Okay. So, ayusin niyo po ang inyong serbisyo. Okay, utilities expense. Ano itong utilities expense? Ito pa yung mga kuryente, tubig, pwedeng internet, sama nyo na po dyan. Telepono, sama nyo na po dyan. Okay, utilities. 10,000. Kung meron pa po kayo ibang binabayaran na utility, halimbawa yung burner ninyo. Halimbawa, sa washing machine, di ba? Merong gumagamit kayo ng yung nag, naglalaba, laundry. Di ba meron silang ginagamit na gasol. O yan, sama nyo na po dyan. Ay, di pala, supplies pala yun, yung gasol. Okay. So, supplies po yun. Sa gasol, nauubos yun mismo. Okay. Pero yung tangke, di ba malalaki tangke nun? Equipment nyo yun, yung tangke yun. Kasi pinapalit-palitan lang. Ano pa problema pa sa mga services na po pwede sa utilities. So more or less yan na po 'yon. Pero yung personal ninyong cellphone hindi kasali po diyan ha, yung load niyo sa personal ninyong cellphone hindi kasali. Okay. So dito po sa service revenue, haircut. Ito na yung sasabi ko sa biro mo niya, no? Haircut pa lang yan. Kaya mag-ano na po ako. Magba-barbershop na po ako. 200,000. Yan. Sarap niyan kung 200,000 ng kita ng barbero. Hindi ko na inallocate diyan ng para sa barbero mismo, 'di ba? Mayroong barbero na may share siya, 60-40 yung mga ganun-ganon. Hindi na po, usapan niyo na po 'yun, bahala na kayo mag-accounting doon. Okay, paturo na lang po kayo just in case. Okay. Tapos ito, hair coloring, 'di ba? May mga nagpapakulay, dapat mas mahal 'to, no? Kasi mahal yung equipment, yung gamot. 'Di ba may nagpapakulot din? O, lagay mo na lang din siguro sa hair service dito, coloring. Hindi, siyempre makakasama yung haircut. Ginawa ko lang po yan just in case lang po na malakas nga po ang inyong store at kailangan nyo pong malaman kung saan kayo kumikita para importante po kasi ang bookkeeping ay maaral nyo ang finances po ng inyong business. Kaya kung sa tingin ninyo ang hair coloring ay hindi naman kayo kumikita at naabutan na kayo ng expiran ng mga gamit nyo, wag nyo nang ituloy. So yun po yung advantage ng hinihiwa-hiwalay ninyo yung kita para naaaral nyo kung kikita pa ba ako sa manicure? Bakit pa ako kukuha ng taga-manicure? Hindi naman ako kumikita. Di ba? Sayang pa yung binabayad ninyo doon sa taga-manicure kung siya ay arawan. Wala naman nagpapamanicure. Ganun po yung ibig sabihin po niyan. Bakit niya hinihiwa-hiwalay? Para lalo ninyong maintindihan. Yun po yung manicure kanina. Ito naman po yung pedicure. Okay? Debit cash, credit service revenue, pedicure. Okay? Naintindihan niyo po? Madali na lang po yan. Kaya po napakadali ang service sector bookkeeping. Yan lang, kakaunti ang inyong mga transactions na sa totoo lang. Tapos hair treatment, keratin, yung mga ganoon. Malay ko kung ano pa. Ako hanggang gupit lang ako eh. Minsan, sabi nung nagugupit sa akin, may libre pala akong shampoo kasama dun sa binayaran ko. Minsan, di ako sinashampoo. hindi ako sinashampoo.
Kaya sabi ko pagpunta ko doon, pag upo ko pa lang, di ba may shampoo ito? O, shampoohan mo muna ako. Sayang eh. Nagbayad ako tapos wala naman palang shampoo. Hindi ginagawa sa akin yung shampoo. Okay. So, yan. Tapos minsan, meron pa silang scalp massage na libre kasama doon sa binayaran mo. Pero meron din separate na scalp massage na ginagawa. Separate yun na binabayaran. So, iba rin po yun. Ano po? Yung mga facials. Ito, facials. Iba rin po yun. Kung gusto po ninyong maglagay, bakit pa kayo magdadagdag ng derma kung hindi naman kayo kumikita sa facial? So, kailangan po yan paghiwa-hiwalayin. Ganyan po ang ibig ko pong sabihin kung bakit meron tayo kaninang mga kung ano-anong mga column na idinagdag. Nasa sa inyo po yun. O di kaya ganito po gawin nyo para mas madali. Okay, mag-record na po tayo sa CRJ. Kakonti lang. Purchase, equipment, 300,000. Sa CDJ po yun. 300,000 yung salon equipment. Dito na po tayo. Next ano na. Kas, kasin ba? Hindi na po ako naglalagyan ng date, pero next week yan, may mga date na yan. Ayusin ko po yan. So, kunyari, ito po yung equipment. Yung iba, hindi isang equipment yan kasi iba-iba po ang presyo para ma-depreciate at saka buhay. Halimbawa, yung pong chair, aabot ng 5 years yun. O hiwalay mo dyan yung chair. Kung 100,000 yung chair, ihiwalay mo dyan at gagawan mo ng equipment, das, uh, barber's chair. Yun po. Mas mahal ang barber's chair kaysa sa ano, no? Chair doon sa salon. Sa salon, monoblock, okay na. Monoblock, okay na. Pero sa barbero, hindi. Umiikot-ikot pa, umihiga-higa pa eh. Parang sa dentista. So, mas mahal yun. So, yun. Tapos, ba may equipment kang ikaw ay naka POS o di kaya ikaw ay naka laptop dahil para sa payments, ganyan. So, hiwa-hiwalayin nyo po para sa maayos ninyong pag-depreciate. Mahirap din po kasi mag-depreciate na nagsama-sama po lahat-lahat. For educational purposes lang po yan, kaya po nagsama-sama. At least, naunawaan nyo, ang inaano ko po dito ay principle. Kunin nyo yung prinsipyo niyan. So, supplies 50,000. Bumili ka, accounts payable, utang. Siguro sa Bombay to. Biglang ganun, no? Di ba may mga ganon sa ano, may pumupunta na mga ano, na mga supplier na nagpapautang tapos hulug-hulugan mo na lang. Ganyan lang po, di ba? O, mas madali ang meron kang ganitong libro kaysa isa-isahin mo doon sa General Journal. Kaya nga re-recommend ko yung mga online sellers na 5 libro nyo. Mas madali. Kasi mas maganda magnegosyo ka na kaysa yung puro sulat ka lang sa bookkeeping. Utilities expense, tapos sabay ito. Bakit? Meron pa ulit. Lampasan ko na po. Ito. So, haircut, 200,000. So, pwede yung pong ganito gawin nyo. Di ba service revenue yan? Nasa second month na tayo. 20,000 service revenue. So, kung ayaw mo yung tatlo-tatlong marami pang mga kung ano-anong mga columns dyan, gusto mo lang simple, ay pwede pong ilagay dito sa particular haircut. Opo, pwede po yan. Ganyan. Tapos, cash on hand, 20,000. Ay, 200,000 ba yun? 200,000. Kaya pala 200,000 yung tinanggalan ko pa ng zero. Ayan, lagay nyo dito haircut. Pero may notebook kayong separate para sa parang ledger nyo, para sa kanyang subsidiary ledger. Para hindi na kayo mag-BIR pa ng subsidiary ledger para dyan. So, gawa na lang kayo sa notebook. Haircut. Tapos, ano ba yung isa? Haircut, 200,000. Hair coloring. Ganun lang po. So, kinukuha nyo po yung ano ha, yung prinsipyo nito ha. Sabi mo, bakit hair coloring? Ang ano ko, ang aking negosyo, magkano nga ba yung 150 ba? Tama, 150. Ang aking negosyo ay
Hindi naman salon. Gagamit ba ako ng haircut? Ikaw naman, common sense na po yun. Kung ano yun. Kung ano po yung negosyo mo, yun po yung ilalagay mo dyan. Okay? Sana naman po, naintindihan niyo po ako. Hair coloring. Tapos ito, manicure, 90,000. Kaya lang po, kung araw-araw na ganyan naman karami ang pumapasok, may haircut, may hair color, may manicure, may facial, may ano, magganito na lang po kayo. Mag, magganyan na lang po kayo. Okay? May sarili ng column. Ito po yun. Okay? Para hindi, para hindi punong-puno. Puro sulat, puro sulat. Di ba? Umiiwas tayo ng sulat. Eh, tinitipid natin pala yung effort natin sa pagsulat. Ay, sumobra ako. Pedicure, 80. Hair treatment, 300. Pedicure, 80. Hair treatment, 300. So, matatapos na po tayo. Para po nandyan pa kayo. Facial, 250. O, di ba? Ang dali-dali. So, ito po yung total mo ng May. Ito po naka-yellow. Ito naka-pink. Orange. Ah, yan yung total mo. Ito. Yan. Hanggang dito kung meron pang dagdag dyan. Okay, yan yung total mo. Ito rin yung total mo dyan. Okay. Ito yung balance brought forward mo ay ito plus ito equals ito. Okay? Ito plus ito po yun. Marami-rami ang iyong percentage tax. So, alin dyan ang kukumpitin mo ng percentage tax? Siyempre, ito pong orange. Tapos mo na pong ma-percentage taxan yung 20,000. Ito na po ngayon. So, gawa po tayong percentage tax times 3%. Sa mga 8% income tax, hindi nyo kailangan yan. Ano po? Ang nangangailangan yan ay BNBE, itemized, OSD. So, 32,100. Saan sinusulat yan? Sa General Journal. Okay, siyempre, may June po yun. May 31 pala dapat, hindi May 30. Iba yung June 30. 32,100. Pero sa itsura ng iyong sa itsura ng kita mo na 1 million, mukhang after 3 months, nakabat ka na. Hey, kung naka-Excel ka, copy, paste. Pero pag hindi, ka-manual, susulat mo yun. Okay, any question? Meron po bang naka-question dyan sa FB Live, sa chat box? Kung meron man po, alam ko, naniniwala ako na may mga kasama po ko dyan ngayon na siyang nagsasagot po sa inyo. So, yung pong hindi pa naka-print screen, paki-print screen na po kasi tapos na po tayo. Yan yung first month. Ito po yung second month na template. Print screen po. Meron pong balance brought forward at saka kanyang po itsura. Pagdating po ng December 31, hindi na po balance forwarded dyan ha. Yan ay grand total na. Grand total. Okay?
Okay, paki-print screen first month, paki-print screen second month. Okay. So, kung walang question, next week po, ledger po tayo.